Naku po, 20 Chinese warship na patungo umano sa West Philippine Sea, hinarang ng isang US destroyer. Antindi nito mga guys. So, antindi ng balitang to ha. Ito ay bibigyan natin reaction video to ha. Reaction video, question at criticism, komentaryo ha. So, ito yung may init na balita ngayon ha sa West Philippine Sea ha. Kasi alam nyo, itong West Philippine Sea talagang gustong-gusto ng sakupin o kunin ang mga isla natin dyan ha, sa West Philippine Sea. Itong mga singkit, itong mga Chino na to, no, na mga walang hiya. So, okay, no? So, ibibigyan natin reaction video to, no? So, kung hilig nyo yung mga ganitong reaction video, komentaryo, please kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please paki-subscribe din kay PHTV Ito to. Ayan, PHTV. So, itong video na to sa kanya to. So, bibigyan lang natin reaction ng komentaryo to. Kasi ito yung mainit na balita ngayon nakakabuwisit talaga itong mga Chino na to kasi. Talagang inaagaw nila yung ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay? So, kung bago pa lang like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel So, please umpisa na natin. Iniulat na sinabi umano ng isang hindi pinangalanang opisyal ng Chinese military na nakahandang tumiwalag ang 100,000 mga Chinese na sundalo mula sa Communist Party at tumanggi umano ang mga ito na ibuwis ang kanilang buhay para kay President Xi Jinping. Sinabi umano ng Chinese military official na isang malaking kahibangan para kay Xi Jinping na magdeklara ng giyera at makipaglaban sa mga kaaway nito sa rehiyon dahil sasayangin lang ng Chinese President ang buhay ng 100,000 mga sundalo. Yes, tama. Tama yun mga guys. Talagang maski yung mga general ni Xi Jinping yung presidente ng China, umaayaw sa kanyang mga utos na makipaggera lumaban sa Amerika, sa US. Kasi alam nila ang power, ang lakas ng Amerika pagdating sa gera. Tapos lalaban tong mga Chinese. Itong mga China wala namang kumbaga wala naman pinakitang panalo yan mula noon, 'di ba? Wala silang napakitang panalo laban sa gera mula noon pa. Kaya alam na mga Chinese general, mga ilang Chinese general ni Xi Jinping na talagang di sila uubra. Di sila uubra sa powerful military ng US at ng NATO. Idinagdag ng Chinese official na wala umunong magandang maidudulot kung makikipagyera ang Chinese military sa mga kalaban nito, lalong-lalo na sa US military, dahil siguradong magriresulta lang ito sa pagkamatay ng 100,000 mga Chinese. Tama. Tumanggi namang pangalanan ang nasabing Chinese official upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa Communist Party at sinabi na handa umunong tumiwalag ang ilang general mula sa CCP at sinabi rin na persahan nilang aalisin si Xi Jinping sa pwesto. Iniulat ito matapos sinabi ng Chinese Embassy sa Manila ng Estados Unidos umano ang nag-uudyok ng mga kaguluhan at nagpapataas ng tensyon sa South China Sea dahil sa pansarili nitong geopolitical interest sa rehiyon. Napagbinta na lagi nilang sinasabi na nag-uudyok ng gulo na ang Amerika. kung papansinin niyo 'di ba? Sino ba nag-uudyok lagi ng kaguluhan diyan sa West Philippine Sea, 'di ba? 'Di ba maraming mga balita na sila
sila nga ang nag-uudyok ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea, no? Yung mga incheck na to, sila nga ang nagwa-water cannon, nagbabangga-bangga sa mga barko ng mga ating Philippine Coast Guard. At maski sa ibang bansa, sa Indonesia, talagang binabanata ng mga incheck na to, no? So, ibig sabihin, sila ang gumagawa ng tension dyan sa West Philippine Sea. Binabaliktad lang nito ng mga incheck na to, no? Nang walang hiya yan, eh. Sinabi ng embahada na sa halip na maging isang responsableng superpower, ang US pa mismo ang lumilikha ng destabilisasyon sa buong mundo. O, tingnan mo, ah. Yung mga sinasabi ng mga Chino, na Amerika daw na gumagawa ng gulo sa West Philippine Sea. Kabaliktaran to sa mga nangyayari, no, sa mga ginagawa nila. Samantalang sila ang gumagawa ng gulo sa West Philippine Sea. Ang Amerika, ang papel lang ng Amerika diyan, kumbaga sa boxing, sila yung referee. Referee ba? So kaya nga sila ay laging nandyan sa West Philippine Sea kasi nga ang Amerika at ang Pilipinas ay magkaalyado. Na nag-iwan ng maraming kaguluhan. Ngayon ay sinusubukan umano nitong i-destabilize ang Asia-Pacific region. Sinabi nito ng tensyon sa South China Sea ay mas pinalala dahil sa mga aksyon ng Estados Unidos habang paulit-ulit nitong binabantaan ang China sa pamamagitan ng patuloy na pagbanggit sa 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Idinagdag nito na ngayong taon, tahasang sinusuportahan ng US ang mga aksyon ng Pilipinas na kung saan paulit-ulit nitong nilabag ang soberanya ng China at nag-udyok din sa Philippine government na ayusin ang BRP Sierra Madre na kasalukuyang nakaground sa Renai Reef. Ngunit sinabi naman ng Department of Foreign Affairs ng BRP Sierra Madre ay nagsisilbing isang permanent station para sa mga personel ng Philippine military na nakadeploy upang protektahan at isecure ang mga karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Teka, no? Pero magkokomentaryo lang tayo dito, no? Itong BRP Sierra Madre, no? Ito yung barko na sinadsad noon. Nakatunayan, ayan ang ating nakapaloob yan sa EEC ng Pilipinas, yung EEC, kumbaga sakop ng 200 nautical miles. No, 200 nautical miles na pag-aari ng Pilipinas. Pero tataka ako, no, sa tagal-tagal ng panahon, no, dapat talaga ba't hindi tayuan pa ng permanenteng structure diyan, mga military base, no. So nakakahiya naman, no. Para sa akin, natatawa lang talaga ako, mga guys, no, di ba? No, bakit hindi na lang tayuan ng ating gobyerno ng permanenteng structure? Hindi yung ganyan na kumbaga inilagay lang diyan yung isang barko hanggang sa nabubulok na. Hindi siya presentable, eh. 'Di ba, guys, no? Hindi siya presentable. Ewan ko ba sa ating gobyerno. Hindi naman tayo bumabati ko sa gobyerno, no. Komentaryo lang tayo. Pwede rin naman kayo magkomentaryo diyan, mga guys, ha. Kung bakit hindi pa nila binabago yan, nakakahiya, eh. 'Di ba? Nakakahiya sa buong mundo. Kung atin talaga yan, ba't di nila pagsikapan yan ang ating gobyerno na tayuan ng permanenteng base dyan, na lagyan din ng base militar dyan, nang sa ganun, maganda naman, kumbaga presentable tignan. Hindi yung ganyan na nakasadsad lang na barkong kinakalawang na ang tagal na dyan, no? Tataka rin talaga ako, eh. Parang kaya nga minamaliit tayo ng mga Chinese, hindi lang Chinese, mga iba-ibang bansa. Kung bakit ayan pa rin, hindi nila pagtuunan ng pansin o gumawa ng magandang base dyan sa Scarborough. Yan sa Ayungin Shoal na yan. Yung
pinagsadsadan ng BRP Sierra Madre, no? Ay, nako. Binatikos din ng komunistang bansa ang US Embassy sa Manila dahil sa paglabas nito ng mga pahayag tungkol sa Renai Giao o kilala sa Pilipinas bilang Ayungin Shoal na kung saan ang bahura ay matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagbanta umano ang commander ng US Indo-Pacific Command kay President Xi Jinping at sinabi na magsisisi umano ito kapag ginalaw ng People's Liberation Army ang BRP Sierra Madre. Ayun, sabi ko na nga ba eh. Sinabi ni Admiral John Aquilino na hindi umano kakayanin ng People's Liberation Army ang tunay na lakas ng US military at nagbanta siya na kung gagalawin nito ang BRP Sierra Madre, sigurado umanong makakatikim ang Chinese military. Talaga, no? Kawawa lang talaga ang People's Liberation Army ng China, no? Pag kinalaban nila ang US. Talagang para silang hinagupit ng bagyo. Para silang hinagupit ng mga bagyong Yolanda once na kinalaban nila ang US Army. At saka pag, di ba, binantaan na sila na huwag gagalawin ang BRP Sierra Madre. Diba? Hanggang ngayon ang din nila ginagalaw kasi alam nila ang mangyayari. Talagang totodasin sila ni US. Binalaan ni Aquilino si President Xi Jinping laban sa patuloy na ginagawang agresibong aksyon ng People's Liberation Army sa West Philippine Sea at hinimok niya ang Chinese President na tigilan na ang kanyang masamang ambisyon sa rehiyon. Binigyang diin ni Aquilino ng China lang umano ang patuloy na nagsasagawa ng mga provokatibong aksyon sa South China Sea at East China Sea at ito rin umano ang dahilan kung bakit marami itong kaaway sa rehiyon tulad ng Japan, India, Vietnam, Taiwan at Pilipinas. Iniulat ito matapos muling pinagtibay ng tagapagsalita ng US Department of Defense ang commitment ng Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas sa gitna ng mga kinakaharap nitong issue sa West Philippine Sea. Sinabi ni Lieutenant Colonel Martin Miner sa media na ang Pilipinas ay isa sa kanilang pinakamalapit na kaalyado at mayroon silang parehong commitment na manindigan laban sa mga nagdadala ng banta sa seguridad, kasaganaan at estabilidad sa Indo-Pacific region. Nang tanungin siya tungkol sa deployment ng mga American troops sa mga base sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, sinabi ni Miners na hindi sila nagbabalak na permanenteng ibase ang kanilang mga sundalo sa bansa. Ipinaliwanag niya ng EDCA ay isang cooperative agreement na nagbibigay daan para sa mga rotational activities at ang mga EDCA sites ay gagamitin para maipatupad ang mga shared interest ng dalawang bansa, kabilang ang combined training, exercises at rapid response efforts sa panahon ng sakuna. Sinabi ni Miners na masyado pang maaga para talakayin ang mga numero, kakayahan o timing. Mahalagang tandaan ng pinagsamang desisyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang masusunod tungkol sa anumang paggamit ng mga EDCA site. Yun, tama. Idinagdag niya na mga EDCA site ay maaaring gamitin upang suportahan ang isang wide range na misyon, kabilang ang magkasanid na military training, disaster relief at humanitarian effort at combined exercise. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo, no? So nakita natin na talagang ang Amerika talaga handang tumulong
sa US. Tingnan naman At isa pa yung 20 Chinese warship na patungo umano sa West Philippines ay hinarang ng isang US Navy destroyer. Talagang takot sila sa Amerika, no? Itong mga Chino na to. So, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?